Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa kayo naroroon, no? Iba-iba po ang ating time zone. Kayo po ay nasa mabuting kalagayan. O sa mga baguhan pa lang po, no? Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po ang ating pong na pag-usapan o pinag-uusapan, no, sa mga videos po natin, no, I consider this as an information for process only, for academic discussion. Kung kayo man po ay mayroong legal or compelling issues, always consult your lawyer in your community. Okay. I would like to extend my appreciation, no, pagpapasalamat, no, sa mga walang sawang nagsusubscribe po sa atin, no. Sila po ay patuloy na pagtatangkilik sa atin for the last over 2 years, no? Since tayo po ay nagkaroon ng ganitong programa, maraming salamat po at kayo po, karamihan po sa atin ay nandito po sa Pilipinas at yung iba naman po ay nasa Metro Manila at yung iba naman po ay ating mga OFWs o mga immigrants po natin, no? Sa iba't ibang sulok ng mundo. Harinawa, all is well at sa mga nag-thumbs up po lagi, nagsusuporta, nagpapalo po ng ating mga videos at yung iba naman na nagpapadala pa ng mga super chats, no, at saka chat, maraming salamat, no, at bagamat hindi po natin kayo na-acknowledge, no, kasi kadalasan, no, lalo na pag tayo na Q&A ay abala po tayo, nakapokus po tayo doon sa mga katanungan po ninyo upang ma-maximize po natin, no, ang ating oras para po masagot po ang inyong mga katanungan. Alright, so, ang ating pong topic, no, sa araw nito, sa episode nito ay may kinalaman, no, sa, again, yung masalimuot na issue, yung mana ng magkakapatid. Okay, bago tayo magpatuloy, no, tatalakay muna natin, no, ang ating tinatawag nating na legal maxim for this video, which is ang salitang ultra vires act. Ano ba yung ultra vires act? Ang ultra vires act po is actually when a person, no, supposed to be in authority dahil sila po ay may charter or may authority na binigay ng batas, no? Particularly halimbawa sa isang private corporation or public corporation, no, or quasi-judicial agencies ng ating pamahalaan, no, ay nagsagawa po ng hakbang o desisyon na wala naman po sa kanilang authority or beyond the scope of their authority. Pag ganito po, ang kanila pong action, no, ay may tuturing po na isang ultra vires act, no, at ito po ay walang epekto, no, hindi po ito makaka-apekto. In short, wala pong saysay, no? Wala pong validity yung kanilang ginawa because they acted beyond the scope of their authority. All right. So, let's now proceed sa ating main topic, no? Ang pinadala po sa atin ng sulat, ay galing po sa ating masugid din tagapagsubaybay. Isa po si Arnel. Arnel na lang po ang gamitin nating pangalan, no? Sabi niya sa kanyang sulat sa atin. Okay. Sabi ni Arnel, sabi niya, attorney, sabi niya, my question is, yung bang naiwan ng parents ko na house and lot, no? Sabi niya, sa panganay po napupunta kasi, yung panganay daw po ang nagbayad ng amilyar, no? At kaya, dahil kami ibang kapatid ay hindi naman nagbayad ng amilyar, sabi, sa kanya lang daw yung house and lot at wala na daw kaming karapatan doon sa kanya sa nasabing house and lot. Tama po ba ang sabi ng aming panganay na kapatid? Okay? Well, actually sa ilalim ng batas, no, at lagi natin itong sinasabi sa mga videos natin, no, lalo na sa mga nagpapalo natin, siguro maraming beses natin itong nasagot, no. Ang tulad natin nasabi, okay? Pag nawala po si magulang, okay? Pag wala na si magulang, ang mga compulsory heirs ng magulang ay syempre yung mga anak. Ay bakit sila tinatawag na compulsory heirs? Dahil sila lang po ang tanging tagapagmana ng magulang, na mga surviving heirs kung tawagin. Sila yung mga anak at
sa ilalim ng ating batas, assuming na walang last will and testament ng inyong magulang, ay ang sharing po ninyo ay pro rata sharing or equal sharing basis. Kaya hindi po tama ang pananaw ng inyong panganay na kapatid na dahil siya ang nagbabayad ng amilyar ay sa kanya na mapupunta yung house and lot. Whatever, no? Kung ano man po ang naibayad niya, no? Ay kasi under the principle of unjust enrichment, syempre, ay dapat lang na yung kayong ibang magkakapatid ay mag-share din, no? Doon sa pag-reimburse, no? Ng inyong panganay na kapatid. In short, ang karapatan lang ng inyong panganay na kapatid na siya nagbayad, no? Assuming nagkagastos din siya doon sa preservation and maintenance of the property, is to reimburse your panganay na kapatid. Okay? Equal sharing din kayo. Dahil equal sharing kayo doon sa mana, nakinabang kayo, it follows na equal sharing din kayo sa obligasyon. Kasi tandaan po natin, ang mana ay hindi lang po pakabig, no? Mana ng property. Ay mayroon pong palabasan, ano yon? Yung inyo pong obligation na mag-share-share kayo sa inyong obligasyon na magbayad po ng amilyar. For after all, lahat naman po kayo nakikinabang. So, in this particular case, no, even assuming na talagang nagbayad nga siya, pati maintenance and preservation, no, that's fine. Pero dapat mag-share din kayo. Pero hindi po tama na dahil siya yung nagbayad ng amilyar, ipso facto o motu proprio, siya na po ang magmamay-ari ng house and lot na iniwan ng inyong mga magulang. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo, no? I hope, no, nasagot po natin ang katanungan ng ating masugid na taga-subaybay, no, ng ating channel. Okay? At saan ko po, no, sa ating nandyan pa rin po kayo, no, sa susunod nating mga videos, no. And don't forget, sabi nga natin, no, always subscribe. Yung mga hindi pa nag-subscribe, no, i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, no, kakilala ang ating napag-usapan dito upang sa ganon, no, sila di po ay makinabang, no, sa ating sa anumang impormasyon na ating tinatalakay. At don't forget, thumbs up po tayo, no, upang sa ganun magkaroon naman po tayo ng encouragement, no, na ipagpatuloy po ang ating programa. And of course, always click po ninyo yung notification bell, no, upang sa ganun kung meron tayong mga updates, no, o meron tayong upcoming mga Q&A, no, mga live, ay antimano kayo po ay ma-inform kagad. Okay? So hanggang dito na lamang at marami pong salamat and keep well.